الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Saya pagpapatuloy natin ang buhay ni Ali radhiyallahu an, ang ikaapat na khalifah sa pananampalatayang Islam sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon ni Ali radhiyallahu anhu, maingat siya pagkagabay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating sa relihiyong Islam. Alam natin, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdawa ito within 3 years in private da'wah. So, hindi natin ginamit ang secret da'wah. Minsan makikita natin o marinig natin sa mga ngaralan, secret da'wah. But, para sa akin, ay hindi ito secret da'wah. This is a private da'wah. Sapagkat iba ang secret at iba ang private. Ang secret, kapag sinabing sekreto, walang nakakaalam ng kanyang da'wah. Ang private, may nakakaalam, ngunit nakatago siya pagbigay ng da'wah. That's why, this is a private sapagkat alam ng mga Quraysh na siya ay nagpapahayag sa pananampalatayang Islam, ngunit hindi nila ito nakikita. Pero alam ng mga Quraysh na siya ay nag-aanyaya, nag-aakay sa pananampalatayang Islam. That's why, hindi ito secret. This is a private da'wah ang kanyang ginagawa. Hindi siya nagdada'wah within 3 years sa labas ng Quraysh, kundi siya ay nasa loob ng kanyang tahanan o kay Al-Akram, sa bahay ni Al-Akram at iba pang mga lugar na kung saan ito ay lihim. So itong si Ali radhiyallahu an, alam natin maaga itong naging Muslim. May katilab, siya ang unang lalaki na naging praise sa mga Muslim na lalaki. Sabi naman lang, Abu Bakar al-Sayyid ibn al-Harith. Alano sabas malakas si Abu Bakar radhiyallahu anhu. So maaga ang kanyang pag-embrace sa Islam. That's why sinuportahan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng napakaingat na pagsuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay iniingatan niya na magbigay siya ng da'wah na hindi ito makita ng mga tao. That's why ingat na ingat si Ali radhiyallahu anhu. Isa dito sa mga pruweba na siya ay mapagmalasakit sa da'wah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at gumagabay, umaantabay at saka siya ay maingat ay nung pumunta si Abu Dar al-Ghifari. Alam natin, si Abu Dar, hindi siya masaya sa panahon ng Jahiliyyah. Panahon ng kaignorantiyan o kamangmangan, hindi siya masaya. Meaning, itinatakwil niya ang mga pagsamba sa mga idolo at hindi siya nagtatambal ng pagsamba kay Allah. Actually, sinasamba niya si Allah subhanahu wa ta'ala because ang sinusunod niyang reliyon ay ang Hanifa, the religion of Ibrahim alayhi salam. Nang marinig niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong propeta doon sa Makkah na nangangaral na hindi dapat magtambal sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at lumayo sa mga huwad na mga Diyos-Diyosan. So inutos ni Abu Dar al-Ghifari radhiyallahu an ang kanyang kapatid upang alamin ang katotohanan tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pumunta ang kanyang kapatid, naglakbay siya sa mahabang paglalakbay sa mainit na disyerto until makarating siya sa Makkah at nakinig siya sa mga tao kung ano ang mayroon dito sa Makkah patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then nang siya ay magbalik kay Abu Dar al-Ghifari, ang kanyang kapatid, sabi niya, narinig ko, sabi niya, na siya ay nagtuturo ng mga mabubuting pag-uugali. At narinig ko aniya na ang kanyang salita ay hindi salitang bakata. So sabi ni sabi ni Abu Dar al-Ghifari radhiyallahu anhu, sabi niya, hindi mo ako nabigyan ng tamang katugunan sa hinahanap ko. Hindi yan ang gusto kong marinig sa iyo, sabi niya. That's why sabi niya, ako ang pupunta mismo sa Makkah para alamin ko at matugunan ko kung ano ang nais ko sa aking sarili. Then nag-prepare si Abu Dar papunta ng Makkah. At sinabi ng kanyang kapatid, sabi niya, mag-ingat ka dahil narinig ko rin ang mga tao sa Makkah ay kaaway niya. Sabi ng kanyang kapatid. So that's why pumunta si Abu Dar al-Ghifari sa Makkah, dumaan siya sa mainit na disyerto, sa paglalakbay. Wala itong halaga sa kanya. Ang kanyang motibo ay marating niya ang balita patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinatuturo na sambahin lamang
ang Allah subhanahu wa ta'ala lumayo sa mga tagut o mga Diyos-Diyosan at ito ang kanyang paniniwala. That's why gusto niyo makita ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, lalo na nang marinig niya na mayroong messenger doon na isinugo ang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why siya ay nananabik na makita niya at makatagpo niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam para siya ay sumaksi o sumunod o maging tagasunod ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating niya sa Makkah, of course, ugali ng mga tao pagdating doon ang magtawab ka sa Kaaba. So pumunta siya roon at nagtawab siya at nakikinig siya kung nasaan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So nakikinig siya at wala siyang marinig. Walang tungkol, walang usapan sa kanya kung nasaan siya. Pero maraming usapan na naririnig siya na kung saan nag-aanyaya siya sa Islam at ang pagsamba ay ilayo ang mga Diyos-Diyosan, ang mga uwad na mga ribulto na ito. Naririnig niya na hinahamak daw ang kanilang mga ninuno, hinahamak ang kanilang mga Diyos na sinasamba doon sa Kaaba. Naririnig niya ang mga Quraysh. Kaya tuwang-tuwa siya na sabi niya, totoo. Totoo, sabi niya na, ito ay nagtuturo na lumayo sa mga huwad na Diyos-Diyosan at sambahin lamang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, sabik na sabik siya. Until ginabi siya rito. Ginabi siya, wala siyang nakuhang impormasyon kung nasaan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then, nakita siya ni Ali radiyallahu anhu. So nakita siya ni Ali radiyallahu anhu sa medyo madilim na lugar at alam niya ang kanyang kilos ay hindi ito taga Makkah. So sabi niya, tingin ko, sabi niya, lumapit siya, tingin ko, sabi niya, dayuan ka at hindi ka taga rito. Sabi niya, oo, sabi niya. Sige, sabi niya, tara, sama ka sa akin, doon ka sa bahay, matulog. Sumama si Abu Dar al-Ghifari radiyallahu anhu kay Ali radiyallahu anhu. So hindi siya nagtanong, maingat si Ali radiyallahu anhu. Ito ang pinapakita natin, napakaingat niya. Hindi siya nagtanong kung ano ang bakit naroon siya, ano ang motibo niya, anong kailangan niya. Hindi siya nagtatanong, nangangamba siya para sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala o kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then second day, muli ay nagbalik ito si Abu Dar nang wala silang pinag-usapan. Si Abu Dar din, nag-iingat din siya. Ayaw niya rin magsalita dahil natatakot din siya dahil balita ng kanyang kapatid ay kaaway ng mga Quraysh. Ito si Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil kapatid din siya nagsasalita kay Ali radiyallahu anhu. Pareho sila nag-iingat sa sitwasyon. At the second day, ganun pa rin, lumabas siya para makinig na naman sa mga tao, ngunit hindi niya nalaman kung nasa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam until na makarating ang gabi. Muli ay tinawag siya ni Ali, sabi niya, tara, doon pa sa bahay ulit, magpahinga, sabi niya. Until third day. On the third day, ginabi siya, iniyaya muli ni Ali radiyallahu anhu sa kanyang bahay, dito ay tinanong na siya ni Ali radiyallahu anhu. Pero maingat siya, isang tanong lang, hindi siya nagtanong ng marami. Sabi niya, bakit ka na parito? Ano ang sadya mo? Maingat din si Al-Ghifari, maingat din si Abu Dar radiyallahu anhu. Hindi siya nagsalita, maliban na kanyang pinulsuhan muna si Ali radiyallahu anhu kung mapagkakatiwalaan siya. Nang maramdaman ni Abu Dar radiyallahu anhu na mapagkakatiwalaan niya si Ali radiyallahu anhu, sabi niya, ang katotohanan, sabi niya, naririto ako upang makaharap ko ang mensahero ng Allah. So tuwang-tuwa si Ali, ang timano sinabi niya, mensahero ng Allah. So sabi niya, yes, sabi niya, tunay na siya ay mensahero ng Allah. That's it. Yun lang ang sinabi ni Ali radiyallahu anhu. Sabi niya, kung gusto mo, sabi niya, bukas ay idadalhin kita sa mensahero ng Allah. Sige, sabi ni Abu Dar, nananabik, buong pananabik ni Abu Dar na makaharap niya ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then, nagbilin si Ali radiyallahu anhu, sabi niya, kapag tayo ay naglalakad, wag na wag kang sasabay sa akin. Doon ka lamang medyo malayo sa akin. Yan ang pag-iingat niya. Ayaw nilang malaman, oh yes, alam ng Christ, nagbibigay daw ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero ayaw nilang malaman kung nasaan mismo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam para hindi siya atakiin o kaya ay saktan siya. Noong una, ang mga Christ, okay lang sa kanila na nagbibigay siya ng da'wah private, nalalaman lang, bibigay siya dahil wala naman siya tagasunod masyado eh. Hindi ito masyadong abala at hadlang sa kanila. Ngunit na dumadami na, medyo natataranta ang mga Christ na dumadami ang followers ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why nag-iingat sila na malaman kung nasaan ang lugar ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, baka ito ay saktan ng mga Quraysh. So that's why sabi ni Ali radhiyallahu anhu, medyo malayo ka sa akin pag ako ay naglalakad. Pag may nakita ako, sabi niya, na medyo delikado ang sitwasyon, tatabi ako, huwag kang magparamdam na kasama kita. Okay, sabi niya. Okay, sabi niya. So patuloy sila sa paglalakad until finally makarating sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then dito nagpahayag ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na sabi niya, yes, sabi niya, katotohanan, ako ay mensahero ng Allah. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang aking reliyon na dala-dala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-uutos lamang ng pagsamba sa Kanya.
lumayo kayo sa mga huwad na mga Diyos-Diyosan o mga maling pagsamba o sa mga tagpon, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sambahin lamang ang tanging bukod na Allah subhanahu wa ta'ala at ako ay kanyang sugo. And then sabi ni Abu Dar al-Ghifari, sabi niya, ako ay sumasaksi na walang tunay na Diyos noon pa man. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisa, na aking nang sinasamba. Ngunit ngayon nalaman ko't narinig ko na ikaw ay kanyang sinugo at mensahero kanya. Ako'y sumasaksi na ikaw ay mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, bumalik ka na sa iyong mga tao. At maghintay ka, huwag kang kikibo, private daw ito, huwag kang kikibo, hanggat hindi kita in-orderan, huwag kang babalik sa akin. So, sabi ni Abu Dar, ito ang taong mayroong matalim na dila. Hindi mo maaawat ito sa katotohanan. Sabi ni Abu Dar radhiyallahu anhu, hindi ako babalik sa amin maliban isigaw ko doon sa loob ng Makkah, sa Kaaba, sa tabi ng Kaaba, na walang dapat sampahin maliban si Allah at si Prophet sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah. At pumunta siya roon. At nakita niya mayroon pa rin tatawag doon. At tinuya niya ang mga rebulto ng mga nagtatawag na ito. At sabi niya, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pagdinig ng mga tao doon, nagsitalon ang mga tao na sitakbo sa kanya, binubog siya hanggang sa hinimatay siya. Galit na ang mga tao, hindi siya nakinig. Kay Francis hindi siya nakinig doon sa kapatid niya. Pero ganun talaga ang galing ni Abu Dar. Hindi siya natatakot pagdating sa katotohanan. Wala siyang kinakatakutan. Ganun talaga siya. Ganun talaga yung tao yan. Siya lang pagdating natin sa story niya, doon natin i-full detail ang story ni Abu Dar al-Ghifari radiyallahu anhu. Ito ay mga padulas lamang ng istorya nila dahil nakikinig na natin dito si Ali radiyallahu anhu. Buti na lamang, sa sitwasyong nun, nandoon si Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. At sinabi niya, bakit niyo binubugbog ang tao niyan? Hindi niyo ba alam na yan ay taga Al-Ghifari? Kapag ito ay nalaman ng mga Ghifari, at alam ninyo na kayo ay nangangalakala, dumadaan doon, at alam niyo naman ang kanilang buhay ay highway robbery, tiyak, kukunin ang inyong mga kalakal. So, natahuan ng mga tao, iniwan si Abu Dar. So, at nang mamalayan si Abu Dar ay bumalik siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at siya ay pinauwi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Muli, sinigaw niya na naman yun. Pumunta na naman siya doon, hindi siya satisfied. Isinigaw niya, Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. So, sabi nila, ito ang kauna-una ang proclamation ng shahada in public. Si Abu Dar al-Ghifari ang nag-declare ng kauna-unaan anila, but there's an ikhtilaf. So meaning dito, si Ali Al-Dalan, ipinakita niya ang kanyang estilo sa pagtulong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na buong ingat niya na pinagmamalasakitan ng Islam at ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit kaya? Dahil alam ni Ali radhiyallahu an, kung ang pinuno ay mawawasak, walang magpapatuloy sa isang misyon. Pero kung ang pinuno ay hindi mawawasak, may magpapatuloy sa isang misyon. That's why pinangangalagaan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa pa sa pagkangalaga ni Ali Dalan ay yung ano ang mga inuutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanya ay sinusunod niya. Kapag sinabi niyang hating gabi ka sasama sa akin, hating gabi titindig siya. For the sake of Islam, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, kapag sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, susunod siya. Like for example, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam natin, the time na namatay si Abu Talib at Khadija radhiyallahu anha, tinawag itong Year of the Grief, taon ng kalungkutan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala na siyang pasaporte. Wala na siyang pasaporte o sasandalan sa Makkah. So pwede na siyang saktan ng mga Quraysh. Dahil ito ay natiyak ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So ang ginawa niya ay maghanap siya ng ibang makakatulong sa kanya kung saan manahanin siya at tulungan siya sa religion ng Isbata na magpalaganap. Then pumunta siya sa Taif. Lumabas na siya sa Makkah dahil delikado na ang buhay niya. Pagdating sa Taif, nagyaya siya, sinabi niya sa mga tao na maari ay siya ay kupkupin doon siya manirahan at tulungan siya palaganap sa religion ng pinagtawanan lang siya actually. At sinaktan pa siya doon. That's why ang Prophet sallallahu alaihi wasallam umalis siya doon nang walang taong tumulong sa kanya. Walang taong inaasang tumulong sa kanya. At paano siya ngayon papasok sa Makkah? Ito ang problema niya. At nalaman niyang malapit na ang Hajj.
So kailangan niya makapagdakwa sa mga tao magpapilgrimage sa mga dayuhan, sakali may mag-embrace at kunin siya, tanggapin siya sa kanyang lugar at tulungan siya sa Islam. Dahil sa Quraysh, hindi na siya uubra doon. That's why ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakiusap siya sa mga namumunong mga Quraysh na kanyang mga kilala. Ngunit tinanggihan siya makapasok sa Makkah. Hanggang finally, nag-utos siya na pumunta ang isang tao kay Mutaim ibn Adi. Si Mutaim ibn Adi, ito ang taong sabi niya, kung buhay lang ng Battle of Badar, si Mutaim, lahat ng biyag, pag sinabi ni Mutaim, palalayain ko lahat. Pag sinabi niya, palalayain ko ang biyag, lahat, one time na salita niya, palalayain ko. Bakit? Malaki ang utang na loob niya kay Mutaim. Nung sila ay itinaboy sa Makkah, naninira sila Abu Talib sa labas almost 3 years, walang makain. Si Mutaim ibn Adi ang nagpapadala ng pagkain sikreto sa mga, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa mga kasamaan ni Abu Talib na hindi alam ng mga Quraysh. Hindi alam. Pag sekreto siya nagbibigay ng pagkain kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. At dito ay muling tinulungan niya na naman si Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why sabi niya, kung buhay lang si Mutaim ibn Adi, sabi niya, at tiniling niya ang lahat ng biyag na ito sa Badar, napalayay ko, one time lang na salita. Immediately, palalayain ko sila, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya lang, patay na siya noon. So dito ay nakiusap na naman yung tao kay Mutaim ibn Adi. Sabi niya, nagpapasabi ang sugo ng Allah na kung maaari ay papasukin sa Makkah, suportahan mo siya. So meaning, pwede tayong humingi ng tulong sa mga hindi mananampalataya in necessity. In necessity, maaari tayong humingi ng tulong sa mga mananampalataya kung kinakailangan lamang. O for the sake of Allah, remember, for the sake of Allah, o kaya naman, for the sake of dunya na hindi naman konektado sa pananampalataya Islam. Like for example, gusto mo mag-apply ng kuryente, kanino ka mag-apply? Wala naman humahawak ng mga o namamahala dito ng mga Muslim pagdating sa kuryente, di sa ibidado niya, kailangan mo ito. For the sake of Allah, magagamit mo yan, mag-aral, makinig, etc. etc. O kaya naman kumuha ng pasaporte, hindi ka pwedeng kumuha sa mga hindi Muslim. O kaya naman mag-apply ka ng tubig. So in this situation, maaari natin gawin because of necessity. Even na tulong, maaari tayong humingin tulong sa mga hindi mananampalataya kung sila lang ang maaaring makagawa. At ito'y for the sake of Allah. Sila lang ang maaaring makagawa. Take note. Dito walang maaaring makagawa kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na makapasok siya sa Makkah maliban ng mga kufar o mga musyrik. Because ang mga Muslim nandun sila sa Abyssinia. Nandoon sila sa Abyssinia. Naglakbay na sila doon. Nag-migrate na sila doon. That's why, humingi ng tulong Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga musyrik pero tinanggihan siya except Mutaim ibn Adi. Tinanggap siya. Sabi niya sa mga anak niya, kunin niyo ang inyong mga espada, inyong mga kagamitan, isuot nyo. Magsuot kayo ng kasuotan yung pandigma. Kunin nyo, sabi niya, si Muhammad. Hindi niya sinabi propeta dahil hindi naman naniniwala ito. Kunin nyo si Muhammad sa lugar na iyon. Dalhin nyo siya sa Kaaba. At alam ko magtatawag siya doon. Hihintayin ko kayo doon. Sabi niya, ang sino man sa inyo, ang makialam sa inyo, sabi niya, makipagpatayan kayo. Utos ng kanyang ama. That's why yun ang nagpapasok sa Baitullah samantala nakapasok siya muli sa Makkah at mayroon siyang pasaporte na hindi siya maaring galawin si Mutaim ibn Adi. That's why in this situation, malapit na ang Hajj. Ito ang kanyang plano kung bakit humingi siya ng tulong sa mga kufar. Wala namang pwedeng tumulong sa kanya maliban ng mga kufar. That's why iniling niya ito sa kanila dahil ang kanyang target ay for the sake of Allah. Una, ipalalaganap niya ang Islam sa mga mag-Hajj. Pangalawa, gusto niyang mayroong kumuha sa kanya. Meaning, kunin siya sa kanilang tahanan o kanilang lugar, dalhin siya doon, tanggapin siya doon, at tulungan siya sa Islam. Yun ang kanyang intention. In this situation, nang dumating ang Hajj na ito, nagdadakwa sila hating gabi. Can you imagine? Hating gabi. Hindi nila ito pinapakita sa mga Quraysh dahil mahirap na ang sitwasyon niya ngayon. Iba na ang sitwasyon niya. Gusto na siyang patayin, gusto na siyang talagang wala na silang pakundangan o takot na patayin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kung di nga na may pasaporte siya, hindi siya makakapasok doon, papatayin siya. Kaya naman, ang pakiusap nila ng mga Quraysh kay Mutaim, napigilan siyang magbigay ng pahayag sa mga tao. That's why nagbigay siya ng dawa ating gabi. Yung natutulog ang mga Quraysh. Alauna, alas 2, alas 12, alam naman natin, walang kuryente doon. At sa panahon noon, maaga ang tulog ng mga tao, doon siya nagdadawa. At si Ali at Abu Bakar radiyallahu anhuma ang silang kasama niya sa ating gabi na yun na napakadelikado ang kanilang ginagawa na pag-antabay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Until finally, nag-embrace ang mga taong Madina. Ito ang dahilan kung bakit siya napunta because ang mga tao sa Madina ay nag-embrace yung mga tinatawag na Ansar at nangako sila
na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay tatanggapin nila sa kanilang lugar at kahit na anong gustong tulong niya hanggang kamatayan ay tutulungan siya at tutulungan siya magpalaganap sa Islam. Ito ngayon ang pagkakataon na ang mga Muslim ay pinapunta ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina pagkatapos mag-stay ng medyo matagal doon ni Mus'ab ibn Umair. Siya na unang nagpunta roon, doon nagsimula ang khutbah, doon nagsimula ang pagkukutba ni Mus'ab ibn Umair sa Madina, walang khutbah sa Makkah, at doon nagdawa si Mus'ab ibn Umair hanggang dumami ang mga Muslim until finally nagbalik sa Hajj at nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dumami until finally ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay mag-i-image namin sa Madina. Alhamdulillah, in this situation, makikita mo talaga ang napakadelikadong trabaho nila Ali at Abu Bakar. Hindi sila minsan sabay-sabay eh. Nagtatago sila na hindi sila mahalata. Hindi sila mahalata. At ang pagkanilang pag-embrace, ginawa pa ito sa nakatagong bundok na kung saan madaling araw na almost 2 to 3 o'clock. Talagang tulog na masarap ang tao noon mag-embrace ang mga Ansar. At actually, mayroon kasaysayan dito si Iblis na sumigaw si Iblis dito para marinig ng mga tao, magising sila para mahuli sila na kung saan may nagsasyahada sa loob ng mina. Doon nagbibigay ng dawa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung saan natutulog ang mga tao na nagsasagawa ng Hajj. Another situation ni Ali radhiyallahu anhu, ang kanyang katapatan kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang katapatan sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin, ang buhay ni Ali radhiyallahu anhu ay minsan niyang isinakripisyo kapalit ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung ang mga Quraysh, nang sila ay sa Darun Nadwa, sa kanilang doon sa lugar na meetingan, kung saan nandoon sa harap ng Kaaba yung dati, doon sila madalas mag-meeting, kung mayroon sila pag-uusapan, Darun Nadwa. So pinag-usapan at napagkasunduan ito, kasi sa'yo nagpalitaw pa si Iblis na kinopya niya isang mukha ng tao na mayroon din mga tao. No? Detalyado dito sa sira. Hindi natin pwede detalyado dito dahil kay Ali radhiyallahu anhu tayo nakafocus. Pinakikita lang natin ang sitwasyon ni Ali radhiyallahu anhu bago siya nakarating sa kanyang pagkakalifa. Okay? So in this situation, napagkasundo naman Quraysh na patayin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nalaman na nila na may nag-embrace na sa mga labas ng lugar na kung saan nagpalaganap siya, ayaw ng mga Quraysh. That's why nagkasundo silang patayin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Allah subhanahu wa ta'ala revealed it. Inireveal niya ito kay Jibril alayhi salam, then Jibril alayhi salam kinombe niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na ikaw ay maghanda at dapat ka na mag-travel dahil may nagpaplano ng patayin ka, sila Abu Jahl ang may pakanatito at mga kasamahan niya. And this situation, sabi niya, Ali, sabi niya, ikaw ang matulog sa aking igahan. Ako ay aalis at ikaw ang magiging kapalit ko. Isuot mo yung kumot kong kulay berde. Meaning magkulubog ka. Takpan mo ang buong pagkatao na gaya ng ginagawa ko. Until finally, iniisip nila na ikaw ay nakahiga dahil may butas sila, sisilip nila ang bahay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Makikita nila mismo ang nakahiga kung sinong nakahiga. And then dito, si Ali dahil ang pumalit sa kanya, alam niya delikado ang buhay niya ito. Alam niya, nang sabihin pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ito, dahil papatay siya ng mga Quraysh, alam niya na delikado ang buhay niya. Hindi siya nag-aalinlangan na ang kanyang buhay ay delikado, ngunit mas mahal ng Prophet na mas mahal ni Ali radhiyallahu anhu ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ang Islam. Mas mahal niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mas gusto niyang makaligtas ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kaysa siya ang mapahamak, walang problema. Dahil gaya ng sabi natin katwiran niya, kapag namatay ang kanilang pinuno, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na nagpapalaganap, matitigil ang pagpapalaganap. Nasaan ang malasakit niya sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala? That was, ito ay kanyang pinayagan dahil mas mainam sa kanya makaligtas ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil mamatay siya para lamang may pagpatuloy niya ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, so siya ay nahiga sa gabing yaon. Actually, ang mga tao sa labas, nag-uusap sila si Abu Jahl, sabi, gusto na nilang pasukin. Ngunit sabi ni Abu Jahl, hindi. Maghintay tayo na lumabas siya until morning at pagkalabas siya sa pinto, tatagayin natin siya, papatayin natin siya. So patuloy nila itong sinisilip sa butas at nakikita nila na mayroong nakaiga doon. Ngunit hindi nila alam, hindi ito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Actually, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dito, dumaan pa siya sa kanilang harapan eh. Sinabugan pa sila ng buhangin dito eh. Hindi nila nakita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, nakaalis ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at si Abu Bakar kasama niya dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, ito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ipinakita niya ang kanyang katalinuhan. Siya ay masyadong wise. Napaka-wise ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalawa ang ginawa niya rito na napaka-wise ng kanyang diskarte.
In this situation, pinalit niya si Ali radhiyallahu anhu upang pansamantala silang makalayo ng makalayo at iniisip ng mga tao na hindi sila abulin dahil alam nila nakikila si Ali radhiyallahu anhu. Ang alam nila yun ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why walang mag-iisip ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay umalis na upang abulin. Meaning may pagkakataong lumayo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam mula Makkah to Madina. So that's why ito ay tinatawag na trick sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Biro haba nun, gabi hanggang umaga, inintay nilang lumabas si Ali radhiyallahu anhu. Malayo-layo na ang kanilang narating. Actually, in this situation, nakarating na sila sa bundok ng Ture. Nandun na sila ni Abu Bakar nung lumabas si Ali radhiyallahu anhu. So in this situation, iniintay nilang lumabas si Ali radhiyallahu anhu. Okay? At alam natin in this situation, lahat ng mga Muslim ay naghihijra na sa Madina. Except yung mga sabisan niya, nandun sabisan niya yan. Ang natitira na lamang ngayon ay si Ali radhiyallahu anhu at mga ibang ikinulong, mga pinosas ng kanilang mga ama at mga ninuno na kung saan pinagpuposas nila ang mga Muslim na nag-embrace, hindi sila makaalis-alis dahil kinulong sila at nakaposas sila. So dito ang malaya na lamang natitira ay si Ali radhiyallahu anhu, wala nang iba. Unang-una ang rason kung bakit iniwan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Ali radhiyallahu anhu dahil sa panahong yaon, mayroong mga ibinigay kay Prophet sallallahu alaihi wasallam o ginawang amana. Meaning, I think hindi tamang salita ang ibinigay. Yung bang itinagubilin sa kanya na itago niya. That's say amana. So meaning, in this situation, kaya iniwan niya within 3 days, ibalik niya lahat ang mga amana sa mga tao nang walang pagbabawas. At pangalawa, para ito ay lilangin niya ang mga Quraysh para makalayo Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, anti papuntang Madina, nag-Isra na siya rito. So ito ang dahilan kung bakit iniwan si Ali radhiyallahu anhu upang nilangin ang mga Quraysh at ibalik ang lahat ng mga amanang ipinagkatiwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat ang mga amana, gaya ng sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sumisira sa amana ay gawain ng mga hipokrito ito. Kaya ayaw sumira ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ay hindi nag-aastang gawain mga hipokrito. In this situation, nung paglabas ni Ali radhiyallahu anhu, nakita ni Abu Jahl, actually nakatulog pa sila nagising na si Abu Jahl, nadama niya ang init ng araw medyo pasinag na. So nagulat pa siya, sinilip niya sa butas, sabi niya, sabi niya, umaga na, sabi niya sa mga kasama niya, baka nakawala lang, hinihintay natin, nakatulog tayo. And then nakita ni Abu Jahl na tumayo ito, at papunta sa pinto, at sila ay umasta na o pumorma na sa kanilang mga pintuhan. Nang pagbukas ng pinto ay tatagay siya, nakita ni Abu Jahl, si Ali radhiyallahu anhu ang nakatayo. Sabi niya, nasaan si Muhammad? Sabi niya, ayaw ko sa inyo, sabi niya, tagapagbantay ba ako ni Muhammad? Di ba pinapaalis niyo siya? Ngayon umalis, hinahanap niyo siya. Galit na galit sila kay Ali radhiyallahu anhu. Sa ganun sagot niya, ang ginawa ng mga taong ito, kinuha si Ali radhiyallahu anhu at ipinosas at kinulong sa masjid. But ito ay hindi masyadong matagal at pinakawalan din nila si Ali radhiyallahu anhu at ipinagpatuloy niya ibalik ang mga ipinagkatiwala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam within 3 days na ibalik niya ang lahat ng mga ipinagkatiwala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam nang walang bawas. Alhamdulillah. So dito makikita natin ang katapangan ni Ali radhiyallahu anhu. Unang-una, alam niyang mamamatay siya rito, pwede, may posibilidad. Kahit ikaw sa sitwasyon, alam mo mamamatay ka dahil pinapatay dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at ilulugar ka ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Of course, kahit sinong tao, alam mo, delikado ang iyong sitwasyon na maaari kang mamatay, pero napakatapang niya ang taong ito. Talaga naman matapang ang taong ito At napakatapang ng taong ito. At unang-una kasi, ito ang katwiran pa niya, mahal niya ang Allah, mahal niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang higit sa kanyang buhay, higit sa kanyang pamilya. So, ang kanyang goal ay mahalin niya ang Allah at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. At secondly, ang kanyang goal ay makatakas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa mga kalaban upang maipalaganap niya ang relishong Islam. Kahit namatay siya, no problem, hindi naman siya tagapagpalaganap Ang nagpapalaganap ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mahalaga sa kanya, makatakas siya, makalayo siya, maipagpatuloy niya maipalaganap ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala at maibigay ang karapatan ng tagapaglikha sa kanyang mga lilikha na siya ay dapat lamang sambahin ng kanyang mga lilikha. Ito ang main goal ni Ali radhiyallahu anhu. That's why wala siyang takot na siya ay mamatay at malakas ang tiwala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa qadar. Alam niya maasabahum min musibatin illa biidnillah. Dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang mangyayaring masama sa kalupaan nang hindi ko pinapahintulutan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, napakalakas ng kanyang tawakul sa bagay na yan na walang mangyayari sa kanya, maliban lamang pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
And then in this situation, nang matapos ni Ali radhiyallahu an na maibigay ang kanilang mga pinagkatiwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsimula na siyang sumunod kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Gaya ng sabi niya, kapag naibigay na niya, ay sumunod na siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, naglakbay na siya sa disyerto mula Makkah at Madina. Okay? Pero balikan ko kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi kong pangalawang wise na ginawa niya rito. Yung pangalawang pagtakas ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, bago ko balikan yung paglalakbay ni Ali radhiyallahu anhu, yung kanyang pagpunta sa Makkah to Madina, hindi siya dumaan papuntang norte. Meaning, itong Makkah, diretso na sa Madina. Hindi siya dumaan. Dumaan siya sa ilalim ng Makkah. Instead na diretso for Madina, norte, pumunta siya sa south. Bumalik siya sa likod ng Makkah. O sino mag-aakala na sa likod ng Makkah siya dadaan? Ito yung Madina. Ang ginawa niya, dumaan siya sa likod ng Makkah papuntang Jeddah, and then dumaan siya doon sa tinatawag ngayon, I think tinatawag itong Hijra Tariq or Tariqul Hijra. Itong tawag ay sa daan na yung pinakamalapit na shortcut papuntang Madina from Makkah. Doon sila dumaan. Ito ang Makkah. Instead na dumaretso Madina, dito siya sa likod dumaan at umikot siya sa kabilang daan na yan. So meaning dalawa ang daan. Dito sila umikot. So sino mag-aakalang dadaan dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam? That's why tansya ng mga Quraysh kapag pagtakas niya sa gabi hanggang umaga nang hinihintay nila kay Ali, at si Ali ang nakita nila, hinihintay lumabas sa bahay, inaakala nilang malayong-malayo na talaga ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why ipinahabol pa ng mga Quraysh ito. Umarkila pa sila ng mga tao, nakabulin sila, magbabayad sila ng 100 kamelyo. At ang kamelyo na ibabayad ay hindi basta mamurahing kamelyo. Yung mga red na kamelyo, red at yellow camels, mahalang mga alaga ng mga kamelyo yan. At dahil dito, hindi mo makikita ang bakas ng mga ito. Saan mo makikita ang bakas nila? Dito sila dumaan sa likod. That's why sabi natin, wise ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Now, balikan natin si Ali radhiyallahu anhu. Pagdating ng paglalakbay ni Ali radhiyallahu anhu, siya ay naglakbay mula sa Makkah to Madina. Walang sasakyan. Subhanallah, Allahu Akbar. Can you imagine ang Makkah to Madina, estimation almost 500 kilometers. Kung lalakbay mo ito sa kabayo, 1 week. Pinakamabilis 3 days. Pinakamabilis na kung tulad ni Damdam. Si Damdam, pinaspasan niya ito ng 3 days lamang. Up to Madina to Quraysh, kaya-kaya niya yung 3 days because magaling siya magkabayo, mabilis magkabayo. So pinakamabilis na 3 days. Pagkaraniwan, 7 days. Can you imagine, linakad lang ito ni Ali radhiyallahu an ang Madina at ang Makkah. Makkah to Madina. Si Ali radhiyallahu walang sakay. Naglalakbay siya sa gabi. Hindi sa umaga. Nakatago siya pag-umaga. Why? Dahil sa sobrang init ng panahon ng kanyang paglalakbay. Hindi dahil sa inilagan niya mga Quraysh, hindi naman siya nahabol eh. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam target nila. Ang inaalala niya, yung sobrang init ng araw. Baka hindi niya kayanin. Siya ay naglalakbay sa gabi at sa umaga siya ay nagtatago, nagpapahinga. Can you imagine? Ang paglalakbay nitong si Ali radhiyallahu anhu sa gabi. Ha? Can you imagine? Wala kang kasama, wala kang kausap. Delikadong lugar, maraming lobo, maraming aso, mapapanganib. Subhanallah, pero napakatapang ng taong ito. Kung maglakbay ay gabi. Can you imagine, ikaw ang sa posisyon niya, lalakad ka ng gabi sa ganung disyerto? So ganun siyang naglakbay until si Ali radhiyallahu anhu, ang kanyang mga paa ay namaga. Ang kanyang mga paa ay nasugatan. Dahil alam naman natin, ang may mga daan na disyerto na may mga bato-bato, nadadaan din siya dyan. That's why bago siya makarating kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, magang-maga ang kanyang mga paa at sugat-sugat ang kanyang mga paa. Pero enjoy na enjoy siya sa kanyang ginawa ba? Dahil ang ginawa niya ay for the sake of Allah at siya ay naghahangad ng ikalulugod ng Allah sa kanya. That's why hindi niya nararamdaman ang anumang pagod, sugat, pamamaga ng paa because this is for the sake of Allah. Totoo yan. Kapag ang ginagawa ninyo for the sake of Allah, walang makakadlang, wala kang mararamdaman na kung sa anumang pagod, hirap, wala. Ikaw ay makakaramdam ng tunay na kaligayahan kapag ikaw ay gumagawa lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, hanggang makarating si Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, nandoon pa sila sa Cuba. Sa Cuba. Doon muna sila nag-meet, doon naghintay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then in this Cuba, nakakita si Ali radhiyallahu anhu ng isang babae na alam niya, na pag-alaman niya, tinanong niya na walang asawa. At mayroon po siya nakikita every night, madilim na may isang lalaking kumakatok sa kanya at nakita ito ni Ali radhiyallahu anhu. Na pag-alaman niya, babae, walang asawa yan, walang pamilya, nag-iisa. Bakit may lalaking pumupunta sa kanya?
So in this situation, makikita natin take note, ang mga Muslim ay hindi dapat ini-ignore ang mga bagay na ganito. Kapag ganito, dapat sinisita ang mga ganito. So sinita ito ni Ali radhiyallahu anhu. Pumunta siya sa babae. Sabi niya, nang katukin niya at lumabas, sa labas niya kinakausap to, hindi pwede sa bahay sa loob, hindi mo maharam to, kailangan sa labas, in public. Sabi niya, napaka naman kung wala kang kasama at pamilya. Sabi niya, totoo yun, sabi ng babae. So sino yung lalaking nakikita kong nagpupunta sa iyo, na kumakatok at pinagbubuksan mo at may ibinibigay siya sa iyo? So sabi niya, ng babaeng ito, ang taong kumakatok sa aking pintuhan, sabi niya, siya si Sahal ibn Hanif. O bakit anong ginagawa, sabi ni Ali radhiyallahu anhu? Si Sahal ibn Hanif, ang kanyang ginagawa sa ating gabi, sabi niya, pinagbababasag niya ang mga ribulto ng kanilang mga tao. Ang mga ribultong ito, sabi niya, dinadala niya sa akin at sinasabi niya, gawin kong panggatong. That's why, hindi maramdaman ni Ali radhiyallahu ang kanyang naramdaman, napamahal bigla sa kanya ang taong ito. Kaya pala nakita ni Ali radhiyallahu anhu kumakatok at ibinibigay sa babae, yun pala yung mga ribultong pinaghahampas niya, pinagbabasag niya at ibinibigay niya sa babae upang panggatong na lamang ang mga kahoy na ito. Pero bakit niya ginawa doon sa babae, hindi niya makram yun? Kasi ito ang masjid. Of course, iniingatan niya ang sarili niya, walang kasama yung babae, walang pamilya, walang makakaalam kung saan niya nilalagay ang mga kanyang mga binabasag na mga ribultong kahoy, walang makakaalam dahil walang pamilya ang babae, safety siya, kaya doon niya ibinibigay. That's why ito ay napamahal kay Ali radhiyallahu anhu, at actually nakasama ito ni Ali radhiyallahu anhu sa Iraq at doon namatay itong si Sahal ibn Hanif. Alhamdulillah, meron may nagkaroon pa ng istorya kakaunti doon sa panahon ni Ali radhiyallahu anhu sa Cuba. Now, balikan natin ang kasal nila Fatima radhiyallahu anha. Wala pa tayo sa pagkakalipa niya. Dadako tayo dyan kung paano siya naging kalipa. Actually, dapat pa natin dakuhan ang kanyang mga baitil kung anong paglilingkod o malasakit ang ginawa niya sa Islam at paglilingkod, pagmamalasakit sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo dapat pumasok agad-agad kung paano siya namuno. Alamin muna natin ang kanyang mga buhay. Dito naman, ang kasal niya kay Fatima. Anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinuno na kung saan pinakamatuwid sa lahat ng anak ni Adam na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang ina, si Fatima, na naging asawa ni Ali radhiyallahu anha, ay si Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha. So tinatawag siya sa kunya na kung saan Abiha. Kung saan ipinanganak ito ni Khadija radhiyallahu anha nang bago pa magsimula ang mission ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 35 years old the Prophet sallallahu alaihi wasallam, nang ipanganak ni Khadija radhiyallahu anha si Fatima radhiyallahu anha. Okay, at ito ay kinasal as far as I know kay Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu after Hijrah 2. After Hijrah 2, dito rin naganap ang Ramadan, ang Battle of Badr. Okay? So paano nag-propose si Ali radhiyallahu anhu? Diba? Bahalaga yan eh. Paano niya naging asawa? Noong panahon na iyon, marami ang nagpo-propose kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipakasal si Fatima sa kanila. Mga nagpo-propose. So sabi ng isang alipin, okay? Sabi niya, bakit hindi ka magpunta doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okay? Sabi niya, bakit? Hindi mo ba narinig na kumakalat na ang paghingi o pag-propose kay Fatima? O sabi niya, ano naman kaugnayan ko doon? Sabi ni Ali radhiyallahu anha. Sabi niya, pumunta ka doon, malay mo, ibigay sa'yo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron ba akong karapatan pagdating sa gano'n? Sabi niya, subukan mo. Hanggang pinilit niya. Sabi ni Ali radhiyallahu anhu, hanggang sa napilit niya ako. Pumunta ako kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong dahilan itong alipin. Wala siyang plano mag-propose. Ngunit gusto niya si Fatima radhiyallahu anha. Gusto niya. That's why napilit din siya dahil gusto niya naman talaga si Fatima radhiyallahu anha na nariya lang kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then napilitan siya na pumunta siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pagdating niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, tahimik lang siya. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bakit ka narito? Hindi siya kumikubo, nahihiya siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa palagi ko, gusto mo mag-propose, no? Sabi niya, gusto ko mag-propose, sugo ng Allah. O sabi niya, ano naman ibibigay mo sa kanya na mahar? Alam niya, mahirap din si Ali. Sabi niya, wala akong bibigay, sugo ng Allah. Wala kang ibibigay? Sabi niya, paano kayo kakasal kung wala kang ibibigay? Sabi niya, paano yung binigay kong kalasag sa'yo? May ibinigay akong kalasag sa'yo. Alam mo ba na ito naghahalaga ng 400 dirhams? Sabi niya, pwede yun. Sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, gusto niya si Ali eh. Ang daming nagpropose si Ali ang hinihintay niya. Kaya sabi ng alipin, pumunta ka ron, malamang sa kanya sa'yo bibigay. Kaya ito, nakikita natin ang ebidensya. Gusto siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, wala kang bibigay. Di, meron, sabi niya, binigyan kita kalasag.
Ang kapalaga noon, sabi niya, almost 400 dirhams. Yun, pwede yun, sabi niya. Kita mo, tinutustos niya si Ali radiyallahu anhu. Sabi niya, in this situation, yes, sabi niya, ibibigay ko bilang mahar kay Fatima. In this situation, alam niyo ba ang mga Shia, may story sila dito na napakaganda ng story ng mga Shia dito, no? Hindi against ito sa mga sahaba, kundi napakaganda ang kanilang isinalaysay dito, o isinaysay. Ang mga Shia, sabi nila, nung kunin ni Fatima, yung shirk kay Ali radiyallahu anha, dinala niya kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. At binenta niya ito 400 dirhams. Okay? At ito ay binili ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Okay. Kasama niya si Ali. Binenta ni Fatima. Okay? Asawa na niya. Binenta ni Fatima radiyallahu anha kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sa palengke. And then nung bilhin ni Fatima, ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, sabi niya, Ali, sabi niya, hindi ba ang kalasag na ito ako na ang may karapatan kay kasi sa sayo? Sabi niya, oo. Di ba yung perang benta, binili ko, nasa inyo na, kayo may karapatan kayo sa akin? Sabi niya, oo. Now, sabi niya, regalo ko sa'yo. Dalhin mo, sabi niya. Ibinalik niya kay Ali radiyallahu anhu ang kalasag na ibinigay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alam niya, ibinigay yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Siya ang may karapatan nun. Kahit ibinili niya, sabi niya, ako na may karapatan ngayon dito. Oo, sabi ni Ali radiyallahu anhu. Pero ngayon, binibigay ko sa'yo bilang regalo, sabi niya. Ibinalik ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ipinakita ito ni Ali radiyallahu anhu. Sabi, ba't nasa iyong kalasag? Binili ng Usman, then regalo niya sa akin, sabi niya. Then pinagdasal siya ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. Siya ang nag-report niya, napakaganda ng kanilang report. Hindi against sa mga sahaba. For the first time, nakarinig ako ng ganitong report ng mga Shia. Okay? And then, paano sila kinasal? Pinatawag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Ali radiyallahu anhu, and then ipinagdasal niya sa Allah at pinatawag niya si Fatima radiyallahu anha at iyang-iya si Fatima. Sabi niya sa kanyang anak, huwag kang malungkot, sabi niya, huwag kang masyadong mag-alala, huwag kang mabalisa. Sabi niya kay Fatima radiyallahu anha, ibinibigay kong maging asawa mo ang isang pinakalugod-lugod sa aking mga tahanan. Meaning, naging kasama niya si Ali radiyallahu anhu. So in this situation, sila ay kinasal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, hindi maaaring walang handa ang aking mga kinasal. So ang mga tao ay nagbigay sila ng kanilang mga tupa, kambing, mga datiles. Sila na mismo ang nagbigay para ipanghanda sa mag-asawa. Alhamdulillah, tulad ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at pinagdasal, pinagduwa sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, tignan natin ang lifestyle nila. Ang lifestyle ng mag-asawang ito, bago pa sila magkaanak, sila ang kanilang pamumuhay ay puno ng pagtitimpi, puno ng kahirapan. Okay tayo? Mahirap at puno ng pagtitimpi. Minsan si Ali radhiyallahu anhu, dahil sa hirap na dinadanas nila, so lumabas siya sa daan at nakakita siya ng isang dinar. O ito, dali nito. Isang dinar, nakita niya sa daan. Hindi sa Makkah, sa daan, hindi sa Makkah. Dahil bawal sa Makkah ito. Nakita niya ang 1 dinar na nakatapon sa daan. Nag-aatubili siya kung kukunin niya o hindi niya kukunin. So kinuha niya ito dahil sa hirap ng buhay. Alam natin kapag ang buhay mahirap, maaari ka talagang magkasala. Kaya kung bawal ito, magkakasala si Ali radhiyallahu anhu. Kaya hindi niya gusto kunin eh. Pero dahil sa kahirapan, talagang gutom sila, ni arena wala, para gawin nila tinapay, wala. Kinuha niya. At pumunta siya sa palengke at ipinabili niya. Dahil sa kahirapan yun. And then, dinala niya ito kay Fatima radiyallahu anha. Sabi niya, magmasa ka, gumawa ka ng tinapay, sabi niya. So, binasa ni Fatima radiyallahu anha hanggang sa napagod siya, nangawit ang kanyang mga kamay. At nang naluto na ito, pinagdala niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Ali. Nagdala siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at kinuwento niya muna. Bago niya binigyan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Kumain kayo. Ito ay panustos o biyaya ng Allah sa inyo. Meaning, kapag nakakita kayo ng isang wealth sa daan at hindi nyo talaga alam ang may-ari o walang nagsasabi nito, this is a provision from Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kamain kayo. Meaning yan, halal yan. Hindi mo ninakaw yan. Dahil yan nakita mo sa daan, yan ay binigay sa iyo ng panustos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning sa iyong kahirapan, binigyan kang pasamantala ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. In this situation, alam natin, ang kasal nila, walang kagamitan ang mga ito. Especially, binigyan na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Fatima ng kumot. At saka, ang unan ay napaloob ang mga damo. So, meaning wala talaga silang gamit ang mag-asawang ito. Maliban sa isa ring sisidlan ng inumin na gawa sa mga ram o tupa na ginawa
na ginawa mula sa mga tupa na ginagawang, ano bang tawag dito? Yung mga tinatanim na mga balat ng hayop, at tapos gagawin nila lalagyan ng tubig, binigay niya rin yun kay Fatima radhiyallahu anha. Meaning wala talaga silang gamit. Ang gamit nila, yung kanilang kumot, kapag kinumot nila, lilitaw ang katawan. Kapag binabanla, lilitaw ang ulo. Meaning napakahirap ng buhay nila. That's why, sabi ni Ali radhiyallahu anhu, bakit hindi mo ilingin sa iyong magulang na humingi ka ng alipin? Alam mo, sabi niya, kapag ako ay nagtatrabaho, ang katawan ko ay napakapagod. Talagang hirap na hirap ako. Actually, minsan sabi niya, nang nagugutom tayo, lumabas ako para maghanap ng trabaho, sabi niya, nakita ko ang babae na parang nag-iipon ng basura at alam kong gusto niya basahin. Nakiusap ako, sabi niya, na kung gusto niya basahin, sabi niya, yes. So sabi niya, bawat bucket, bigyan mo isang datilis lamang. So naka 16 o 14 bucket si Al-Dalan, pagbabalik, sabi niya, lahat ng katawan ko, sabi niya, ay naging manhid, napagod talaga ako, sabi niya. Pero hindi naman madali ng paghihigab noon, lalakad ka, tapos mga balon pa, medyo malayo pa. So pagod na pagod ako, sabi niya. In this situation, binigyan pa siya ng tao na bayad ng mga datilis at binigyan niya pa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inuna niya pa yung sarili niya, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kaysa sarili niya. Ganun niya kamahal, ganun niya karespeto ang pamilya niya. Hindi niya inuuna sarili niya, mas inuuna niya ang kanyang pamilya, mas minamahal niya pamilya niya kahit nagugutom siya. In this situation, sabi niya, bakit hindi ka humingi ng alipin sa iyong magulang? Napakaraming samsam ng mga alipin na sa Madina ngayon, sabi niya. So sabi ni Fatima, sa bagay sabi niya, ako rin, pag nag-aano ko ng harina, ang sakit ng aking mga kamay, sabi niya. So pumunta ka sa iyong ama, sabi niya, bakit hindi ka humingi sa kanila ng alipin? And then pumunta si Fatima, radhiyallahu anha, kay Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo ba, pagdating niya doon, hindi man siya humipo. Nahiya siya. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bakit ka na parito? Wala po, sabi niya sa aking ama, gusto lang kitang i-greet. So meaning nahiya siya, nagbalik siya kay Ali radhiyallahu anhu. Sabi niya, anong balita? Sabi niya, hindi ko nasabi, nahiya ako. Sabi niya, tayong dalawa. And then pumunta silang dalawa, and then sinabi ni Ali radhiyallahu anhu, alam niyo, sabi niya, sugo ng awa, sabi niya, nung ako yung nagtatrabaho, lahat ng katawan ko ay manhid, nananakit. Sabi niya, almost talaga nahihirapan ako. At ang inyong anak, sabi niya, kapag siya nagpamasa ng mga harina para gawing tinapay, masakit na masakit ang kanyang kamay, sabi niya. Sabi niya, baka pwede kami humingi ng alipin. Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Hindi kayo pwedeng humingi ng alipin sa akin. Hindi ko hahayaan na gutom ang aking supa. Yung umang estudyante sa loob ng masjid, gutom yan. Hindi ko iwanan na gutom yan, sabi niya. Na kung saan uunahin ko pa kayo at iwanan kong gutom yan. Sabi niya, ibebenta ko mga alipin at sila ang bibigyan ko, hindi kayo. Umuwi kayo. So in this situation, ang sadaka ay hindi kailangan sa mga hindi talagang nangangailangan. That is the proof. Dahil hindi mo mapapagalagaan ang ekonomiya o ang iyong umma kung hindi ka namimili ng bibigyan mo sadaka. Hindi pwedeng bigyan ng mga hindi talagang nangangailangan. Bakit hindi sila binigyan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ano sinabi niya? Hindi sila binigyan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil hindi nila mas kailangan ng alipin. Pwede sila makapagtrabaho ng walang lipin, samantalang ang lusupa, hindi sila makakakain ng walang pagkain. That's why ibinenta niya mga lipin. Ito ang pinakakain niya, lusupa, hindi ang kanyang pamilya. Iyon ang paliwanag niya kay Ali at kay Fatima radhiyallahu anha, na sinabi niya, hindi niyo masyadong kailangan yan. Ang may kailangan ng mga ito ay ang aklusupa, hindi kayo. Kayo ay makakapagtrabaho at ang mga aklusupa, hindi nila magagawa na sila ay hindi makakain. Kailangan nila kumain. That's why, according to the majority scholar, hindi pwedeng bigyan sadaka ang mga hindi talagang nangangailangan. Yun lang nangangailangan ang pwedeng bigyan sadaka. At kahit ka mag-anak mo, kahit anak mo, kahit pamilya mo, kung siya ay hindi nangangailangan ng tunay na sadaka, hindi mo siya kailangan bigyan. Unahin mo yung mga nangangailangan. Hindi ka pwedeng mamili, hindi ka pwedeng magsabi ka mag-anak mo, pamilya mo, unahin mo, magpabor ka, hindi uubra. Si Ali at Fatima kalugod-lugod kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero pagdating sa pangangalaga sa sitwasyong ito, hindi niya pinaburan dahil ang sabi niya, mas kailangan ng aklusupa ang pagkain kaysa sa inyo. Kayo, hindi nyo kailangan ng alipin, meaning kahit walang alipin, makakayanan nyo ang sitwasyon ninyo. So this is the proof na pag nagbibigay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ng sadaka, ibinubuhos niya lamang sa mga mahihirap. Bakit kaya? Dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, mayroong hadith kapag nagtutuwa siya, Ya Allah, gawin mo pong sapat ang aking buhay. Yan ang tuwa niya. Gawin mo pong sapat ang aking buhay. Hindi siya nasasabing bigyan marami, maging mayaman. Okay nang mahirap siya. Basta sapat ang kanyang kabuhayan. Hindi nagkukulang. Bakit? Because alam natin, kapag ang isang tao ay naghihirap, gagawa siya ng masama. Tiyak yan na gagawa siyang masama at kasinungalingan at hindi magandang gawain o walang katarungan o mga pandaraya, pagsisinungaling, basta gagawa siya ng kasalanan.
Kapag ang tao ay nahirapan, matuto siyang mandaya, matuto siyang magsinungaling, matuto siyang magnakaw, matuto siyang gagawang mali. Kapag ang tao ay naglalagay sa masama o kahirapan. That's why si Ali hindi niya gagawin yon. Unang-una, alipin na kailangan di pagkain, hindi inumin. Makakaraw sila ng walang alipin. Pero itong aklusupa hindi maaring walang pagkain sapagkat unang-una nag-aaral sila. Pangalawa, wala silang pamilya, mahirap sila. Kung ito'y pababayan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, matututong magnakaw at magsinungaling ang mga tao para lamang makakain ang mga tao. That's why ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, inihiling niya lagi kay Allah subhanahu wa ta'ala na gawin niyang sapat ang kanyang buhay para hindi siya mapalapit sa paggawa ng mga kasalanan kapag ikaw ay tunay na nahihirapan. So in this situation, if pinakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung paano niya pinatatakbo ang kanyang umma sa kanyang panahon, hindi siya namimili, kundi siya nagpapabor, kundi kung ano ang karapat-dapat, yun ang ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this situation, bumalik si Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Ali sa kanilang bahay kay Fatima. Kasama niya si Fatima. Abang nakakulubot sila, nakita niya kalahati na kalitaw. At gustong tumayo ng mag-asawa, sabi niya, hindi, manatili kayo kung saan kayo naroon. Alam niyo pa, sabi niya, may ituturo kasi sa inyo na isang bagay na ngayon lang sinabi ni Jibril alayhi salam na kapag inyong sinabi ito, ay higit kayong pinakamayaman. Sabi niya, gusto niyo bang malaman? Sabi ni Ali, of course, Rasulullah, gusto namin malaman. Bago kayo magtulog, sabihin niyo ang Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, 33, 33, and 34, Allahu Akbar. Subhanallah, 33, Alhamdulillah, 33, and Allahu Akbar, 34. Bago kayo matulog, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And also, pagkatapos niyo magsala, ay ginagawa natin, Subhanallah, Alhamdulillah, Akbar. Pagkatapos niyo magsala, ugalihin niyo rin yan. Sabi niya, iyan ay wala nang hihigit sa inyo. Kapag binanggit niyo yan, kayo na ang pinakamayaman sa piningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. In this situation, napag-aralan ito ni Ali at sa buong buhay niya, hindi niya kinakalimutan yun. Alam niyo ba ang Subhanallah, Alhamdulillah, Akbar ay gustong-gusto yan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi sabihin pag sinabi natin, kailangan na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi. Ito'y gustong-gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, siya mismo pinupuri niya ang kanyang sarili. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita niyo? Ang lahat ng pagpuri ay kay Allah, Panginoon ng lahat ng lilikha. Pinupuri niya, Tabarakalladhi. Tabarakalladhi biyadihil mulk. Pinupuri ng Allah subhanahu wa ta'ala o linuluwalhati niya rito ang kanyang sarili. Also takbir, gustong-gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why after Ramadan, after Tahidul Adha, ipinag-uutos niya magtakbir tayo na magtakbir bilang pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. In this situation, hindi kinalimutan sa buong buhay ni Ali dahil ito, kahit na namuno siya, kahit na nahirapan siya, na-training siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, na ito ang bagay na kung saan kahit naghihirap ka, banggitin mo ito, maiibsan ang iyong kahirapan dahil makakadama ka na ikaw ay pinakamayaman sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, may mga tao noon, sabi nila, Rasulullah, may mga taong binayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at nagsasala sila nag-aayuno. Sabi niya, Rasulullah, sila ay higit na pinaburan ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa amin. Sabi niya, hindi, sabi niya, gusto niyo bang higit na maging mayaman sa kanila at higit na maging mataas? Siyempre, Rasulullah, sabi niya, okay, sabihin niyo, Subhanallah, Alhamdulillah, Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Akbar, sabi niya, kapag sinabi niyo yan, walang hihigit na pinakamayaman sa inyo sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah, paano kung sabihin naman nila yan? Sabi nila, wala na, sabi niya, yan ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sinabi pa nila, Subhanallah, Alhamdulillah, Akbar, yan ay pabor sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, ipinakita ang buhay ni Ali, radiyallahu an, ni Fatima, sila ay puno at nabubuhay sa mga paghihirap. Napupuno sila sa buhay na kahirapan at pagtitimpi ang mga asawang ito. Meaning, punong-puno din sila ng kagutuman sa kanilang buhay. Actually, hindi pa ito sagana ang Madina dahil kalilipat lang nila dito, hindi pa masagana ang buhay sa Madina. But nangako Prophet sallallahu alaihi wasallam darating ang araw na magiging masagana ang Madina at binalaan niya mga tao dito na huwag silang mapalin lang sa mga kayamanang papasok sa Madina at huwag gawin ito na ito ay makahadlang ang mga kayamanang ito sa pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang ating naging paksa pansamantala at dadakuan natin sa susunod ang mga Baitel na kung saan si Ali Dalaan, makikita natin ang malasakit at palaging pag-a-attend niya sa mga Baitel before Badr. Mayroong before Badr Malalaman niyo ang Baitel before Badr, ngunit hindi natuloy. Pero mayroong before dapat, ngunit hindi nagkaroon ng digmaan. And after Badr, except Tabuk, hindi nakasali si Ali Dalaan. Ito ang mga sasaliksikin natin, ang kanyang mga talambuhay dito sa mga Baitel bago tayo pumasok kung saan, paano naging kalipa at ano ang mangyayari sa pagkamatay ni
Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, kung saan magkakaroon ng kaguluhan ang bawat magkabilang panig. Ito ang ating aalamin soon insyaAllah. Wa akhiru da'wati alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah.